wala akong sinasayang na na panahon, wala akong sinasayang na oras. I must share my idea that God has given to me. Para naman, yun man lang maiwanan ko na legacy, if ever na mabago ko buhay nila, doon nila ako maalala pag wala na ako dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Agritsikahan at iba pa. Agritsikahan at iba pa ay mga kwento ng iba't ibang uri ng tao na sumasalamin sa pagpupunyagi ng isang pamilya o individual upang lumago ang kanyang pamumuhay bunga ng agrikultura. Mga kwento ng mga tunay na Pilipino na may puso at pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, lalo na sa agrikultura. Mga individual na patuloy na nagbibigay ng positibong ehemplo sa bawat Pilipino na ang pagtitiyaga at pagsisikap sa buhay ay siyang magiging susi ng bawat isa para umangat sa buhay. Tayo nang tuklasin ang mga iba't ibang kwento ng isang pangarap dito sa Agritsikahan at iba pa. Yung the law of the universe wherein ito yung naaral ko nung ang aking coach si Giancarlo. So mostly yung lahat ng seminar ni Giancarlo na tapos ko, isang lang hindi ko natapos kasi nagkaroon ng pandemic, yung Genius Creation. Yung huli na na-attend ko seminar sa kanya, yung firewalk. Isa ko sa graduate sa kanyang seminar na firewalk. Naglakad ako sa Baga. Kaya napakahalaga nung yung seminar na yun dahil kahit na pala ang problema ng isang tao kasi ang taas ng bundok ng Sierra Madre. Problema lang pala yun, may solusyon pala yun. As long as you ask the divine providence. Ibig sabihin, malaki yung kasi malaki yung naging pagbabago naging changes ng aking buhay nung na-attendan ko yung mga seminar ni Giancarlo. Nag-start yan sa money magnet, hindi naman money magnet. May magnet ba? May magnet mo yung pera, di ba? So may mga pala yun, may mga tinuturo niya yung mga palisiya, yung mga proseso, and then law of persuasion, and then yun na yung the law of the universe, the secret, and then yung huli nga yung firewalk. So, ang na-amaze ako, lahat ng seminar niya is yung the law of the universe. Kasi kung meron palang law of mankind, dati kasi nung barangay captain ako, alam mo lang, law of mankind. Yung mga pinapasa ng mga Congress, ng mga bill, yung pinapasa ng Senate, law of mankind lang pala yan. Ang law of mankind can be refilled, can be changed, can be amended. While the law of the universe cannot be amended, cannot be refilled, and it is forever because it is the law of God. O ano yung law of God na yun? Na ginamit ni Bill Gates. Si Bill Gates kasi second year high school dropout. Hindi siya nag-aaral. Dropout lang siya. Paano niya naaral yung the secret? Kasi yung father niya, alila yan ng isang mayaman ng unang panahon. Diba? Yung amo naman ng father niya is isa yon sa na biyayaan o na sharean nung the secret. Kung namatay na yung amo ng father niya, namatay na rin yung father niya, nakita niya yung libro na 4. Nakalagay doon yung the secret. That is the law of the universe. So ano ba yung mga law na yon? Kung ang ibig sabihin, yung number 1 na law of the universe is napakahalaga. Yun, the law of attraction. Ang ibig sabihin, just ask, believe, receive, claim it. Kaya pag inas mo, maniwala ka na, i-receive mo na, i-claim mo na. Diba? Tayo kasi, ibig sabihin, nagdadalawang isip pa tayo pag nag-ask tayo, ay, hindi ko maano yan. Puro tayo negative thinker, di ba?
So, we must be positive thinker. Ibig sabihin doon is nasa ating faith, di ba? Kung naniniwala tayo na ng ating creator, kaya niya yun ibigay. Lang, tayo kasi pag nangarap, maliit lang. Ako nangarap nung naaral ko yun. Imbes na mangarap ako ng 1 kilong bigas, hindi na ako mangangarap ng 1 kilong bigas eh. Ang pangangarapin ko, isang barkong bigas eh. Kasi pamimigay ko sa taga-barangay Payatas. News Philippines Online. Diba? So yun ang the law of the universe. Kaya lang, yung law of attraction, merong merong provision. Ano yung provision? Hindi pwede. Ang hindi pwede sa law of attraction is bawal ang blaming, bawal ang complaining, bawal ang nag-justification. So yun ang naaral ko sa law of attraction. Number 2 is the law of tithing. So yung law of tithing naman, hindi lang in terms of 10% of your income will be given to the house of God, regardless of your religion. Yun yung in terms of money. Yung pangalawa na law of tithing is yung nagbo-volunteer ka. Give your time. Diba? Maraming mga nagbo-volunteer. Diba? Diba? May nasunugan, nandun ka, nagbo-volunteer ka. You are tithing to the Lord kasi nagbo-volunteer ka. Ano pa yung pangatlo na law of tithing? When you are sharing your ideas. So I am, at the time na ako'y nag-speech, even walang bayad, I am tithing to the Lord. Kaya kahit 5 oras ako nagsasalita, I am tithing to the Lord. Kaya hindi ako namamawas, nagtatayt ako, diba? Because I am sharing my idea. That is the law of tithing. Number 3. Number 3 law of the universe is the law of giving. So, ito naman, wala namang amount katulad ng law of tithing na 10% of your income will be given to the house of God regardless of your religion. Dito naman sa law of giving, kung ano yung bukal sa iyong puso. Diba, merong nanghihingi dyan wala siyang makain, di bigyan mo. Isa yung pagsalita mo pa ng hindi maganda, di ba? That is the law of giving. So, yung number 4 naman is the law of forgiveness. Dati, hindi ako nagpo-forgive. Pag may kasalanan ka sa akin, hindi ako nagpo-forgive na. Yun yung naaral ko yun. Let it be. Law of forgiveness. Diba? Pinatawad ko na sila. Lahat ng kasalanan ko sa kanila, pinatawad ko na sila. Kung may kasalanan naman sila sa akin, pinatawad ko na rin sila. Because, paano pala pag nag-request ka ng blessing, naka-blockage pala dito. Pag hindi ka nagpo-forgive, because si God nga nag-forgive eh. Ikaw pa kaya, you are just a human being. So that is the law of forgiveness. Number 5. Ang number 5 naman na law is, ito yung nakakatakot na law. Para sa akin lang nakakatakot na law itong number 5 because the law of cause and effect. Ba't nakakatakot? Kasi ito yung what you sow, what you reap. Diba? Kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya kung tinanim mo sa masama, edi aani ka na masama. Kung tinanim mo mabuti, edi mabuti na lang aanihin mo. Number 6 law. That is the law of polarity. Ano ibig sabihin ng law of polarity? That is the ups and downs of life. If there is birth, there is death. Tama, hindi ba? Kaya huwag ka matakot kung alibaw may death. Kaya dati nung hindi ko pa naaral ko. Natatakot akong mamatay. Natatakot akong mamatay. At malungkot ako pag may namamatay. Ako hindi ngayon malungkot. Kasi yun ang law of God eh. You cannot control. You cannot amend. It is forever. Kaya kung pinanganak ka, isipin mo na mayroon kang kamatayan. Okay? Kaya ako ngayon, hindi na ako natatakot mamatay. Kasi pinanganak ako, may kamatayan ako. That is the law of God. Number 7, law of circulation. Ang ibig naman sabihin ng law of circulation is
circulation of money. Money must circulate among us. Kaya kung gusto mong yumaman, huwag mong ibangko yung pera mo. Kung gusto mong yumaman, yung pera mo ay i-circulate mo. Diba? Ito ang ginagawa ko. Halimbawa, nag-umpisa lang ako ng kangkong vendor. Oh, hindi na ako kangkong vendor ngayon, di ba? Kasi sinirculate ko yung pera, yung kinikita ko. News Philippines Online. Nag-circulate yung money, maraming nakikinabang. Kasi habang nagpapagawa ka ng palengke, marami kang empleyado. Maraming stallholder. O di nakikinabang na sila, di ba? And then nagpatayo ka na naman. O di may empleyado ka na naman. May mga stallholder na naman. May mga kumikita na naman doon. Eh kung binangko mo yon, sino nakinabang? Wala. So, number 8 naman is yung law of polarity. Law of redeem. Ang ibig sabihin ng law of redeem is the law of time. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Diba? Halimbawa, law of time, sample lang. Sa isang simple lang na paano mo ginagamit yung oras mo? We are given 24 hours a day. Paano mo ginagamit yun? 24 hours. Siyempre, 8 oras, use it to earn money for your living, for your physical need. Tama? Another 8 hours, use it to sleep. Tama? Hindi ko sinabi na matulog ka ng araw. Kasi ginawa ko ng gabi para matulog ka. Ginawa ko yung araw para magtrabaho ka. Kayo mga nagtatrabaho ng gabi, siyempre natutulog sila ng araw. Anong sakit nila? Cancer of the brain. They violated the law. O, di 16 hours na yon. Tama? Ilan pa natirang oras mo? 8 oras pa. Saan mo ginagamit yon? Siyempre, kung hindi mo naaral yun, hindi mo alam kung paano mo gamitin yung oras mo. Yung 8 oras, use it to yourself. Kung saan ka masaya. Ako masaya ako, nag-speaker ako. Masaya ako, naggagala ako. Sineshare ko yung idea ko. Yun ang passion ko.